Dito tayo kay Hanilit, mga kababayans. Kay Hanilit tayo. Tapos na tayo dyan kay Sarah. Dito tayo kay Hanilit. Si Hanilit, mga kababayan, kinukongrats niya ang maraming krimen na nangyari sa ating bansa. 'Di ba? Hanilit, congrats. PBBM. Kinukongrats ni Hanilit. Sabi ni Hanilit dito, mga kababayan, tignan nyo. Naman daw believe ang common law wife ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Hanilet Avancenia sa investigasyon ni Senadora Amy Marcos kaugnay sa pag-aresto sa dating Pangulo. Sinabi niya yan kasabay ng isang buwang pagkakadetain ni Duterte sa ICC Detention Center sa The Hague. At live mula sa The Hague, Netherlands, sa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Mon, pakibigyan nga kami ng update tungkol sa mga naging pahayag dyan. Tama, Ma'am Mitz Vlog. Mula dyan sa The Hague. Ruth, pagkahalong tuwa at lungkot ang nararamdaman ngayon ng common law wife ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Hanilet Avancenia at anak nito na si Veronica Kitty Duterte. Bukod kasi sa birthday ni Kitty kahapon, isang buwan na nga rin mula nang arestuhin at dalhin dito sa The Hague ang dating Pangulo. Nakisalong mag-ina na sila Hanilet at Kitty sa mga pagkain inihanda ng mga Duterte supporters sa labas ng ICC Detention Center kahapon. Ang birthday daw nila ito kay Kitty na nagdiwang ng kanyang ika-21 taong kaarawan. Tama po, Mama Sally. Ang regalo raw ni dating Pangulong Duterte sa anak nang bisitahin siya kahapon. Maayos pa rin naman daw kondisyon ni former PRRD na umaasang makakauwi na sa Pilipinas para may paliwanag daw ng personal ang mga nangyari. Naging emosyonal naman si Hanilet ng pangunahan ng pagdarasal sa labas. Bukod kay Kitty at sa Duterte supporters, sinama rin ni Hanilet sa dasalang dating Pangulo. Hindi raw nila maiwasang magtanong na kung bakit kung sino pang gumawa raw ng matino sa bansa ay siya pang nakulong ngayon. Kasunod dito, hindi na raw umaasa si Hanilet na may mapapala sila sa ginagawang investigasyon sa Senado sa pamumuno ni Senadora Amy Marcos. Pino na rin ng common law partner ng dating Pangulo ang kaliwat ka ng krimeng nararanasan sa kasalukuyang administrasyon. Narito ang kanyang pahayag. Pinuna daw. Bakit po? Tanong siya na ano ba talaga nangyari? Pa-ek-ek na lang nila. Congratulations sa Pilipinas. May kinidnap at pinatay na naman. Ganyan ang gusto nyo? Sige, congratulations. Number, di ba nakita mo yung survey sa dalawa sa cities ng Pilipinas ang dangerous place? Congratulations again. Oo, maraming nangyari. Congratulations, BBM. Kita niya? Congratulations daw, BBM. Alam mo, sa totoo lang yung krimen-krimen na yan, hindi mo po pwedeng sabihin congratulations eh. Kasi yung panahon ni Digong, kung sinabihan ko, congratulations, ubos lahat ng adik, buhay po ng tao nakasalalay doon. Alam yung utak ng kabubuhan yan eh. Yung mga ganyang salita, utak ng hindi nag-iisip. Sagot ni Attorney Claire. Sa pag-congratulate ni Hanilet. Reaction about the statement of Hanilet Avancenia congratulating the current administration for the situation of kidnapping and killings in the country. There was, I think, a sarcasm in her tone. Nakakalungkot. Dahil muli, nababanggit na naman natin ang mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte. Hindi po ginagawa nakatatawanan ang isang ganitong klaseng sitwasyon. Tama. Kaya kay Miss Hanilet Avancenia, huwag niyo pong gawin na issue. Dahil may buhay po ditong nakasalalay, may mga buhay nakataya na nawala. Huwag niyong gawing issue ito at gawin niyong katatawanan ang gobyerno. Hindi natin malaman bakit ganon ang naging attitude ni Miss Hanilet. Parang ikinatutuwa pa ba niya? Sarcasm. Na may mga ganitong sitwasyon sa bansa. Hindi ba dapat bilang Pilipino, nagkakaisa tayo upang ang bansa natin ay umangat? Hindi lamang para sa taong bayan at para na rin mapakita natin sa buong mundo na ang Pilipinas at ang mga Filipino ay nagkakaisa. Huwag silang gumawa ng gulo dahil hindi po yan maganda. Huwag nila simulan ang gulo sa pamamagitan ng pagbibigay ng ganitong mga klaseng
remarks o pananalita. Ang Pangulo po at ang administrasyon ay kinukundina ang bawat krimen na nangyayari sa bansa. Tama. Sa katunayan nga po, nagpatalaga na po ang Pangulo, nagkaroon na po ang PNP ng Special Investigation Task Force para mag-focus po. Actually, sa krimen-krimen na yan at kidnapping na yan, maraming mga PNP personnel, no, ang natanggal at mayroon pang general ang natanggal sa posisyon at sa pwesto dahil sa krimen na yan. 'Di ba? Dahil sa kakulangan. O kaya hindi mo pwedeng gawing katatawanan at sabihin mo congratulations BBM. Eh kung si BBM sasagot sa iyo congratulations, nakulong ang asawa mo, matutuwa ka? Ganyan talaga ang mga guilty, mga kababayan. Actually, ito mahirap kasi na magbenta ka ng gulay, 'di ba? At nakita ng kapwa mo vendor, bulok ang paninda mo. 'Di ba? Nakita ng kapwa mo vendor na bulok ang paninda mo, kaya sinabihan niya yung bumili, ma'am, wag ka dyan, bulok. Ngayon, galit na galit. Bakit? Nabistong bulok eh. 'Di ba? Kung ikaw vendor, hindi mo naman po pwede kasi sa totoo lang, isang hilera kayo eh. Kapag may kasamahan ka na bulok ang paninda, abisuhan mo yung mga mamimili. Kasi kahit hindi yan bumili sa iyo, madadamay kayo. Sasabihin agad, saan palengke ka bumili? Doon sa palengke ng Cotabato. Bulok ang mga paninda doon. O di, lahat ng paninda doon, lahat ng vendors doon, mawawala ng kita. Kaya habang nakita mo na mali ang ginagawa, abisuhan mo na yung mamimili. Huwag po kayong bumili dyan. Bakit? Bulok ang paninda dyan. Or else, kausapin mo siya. Kung hindi madaan sa magandang usapan, siraan mo na. Yeah. Sa kaso na ito ni Mr. Anson K. At itong si Police General Elmer Ragay, a former director of the Anti-Kidnapping Group, ay na-relieve na po dahil hindi po nasisiyahan sa pagkakataong ito sa kanyang performance. Kaya po ang itinalaga ay si Police Colonel David Poclay na dati pong criminal investigator. Diba? Mama Sally, maraming salamat sa yung 320 in super sticker at super chat. Thank you so much po. Diba? Totoo naman sinasabi ko eh. Pilit nilang siraan si BBM para sila ang sisikat, para sila yung umangat. Hindi nila iniisip na kahit anong sira nila kay BBM, alam niyo sa totoo lang, no, pwede naman mag-antay kayo na matapos ang termino ni Marcos. Pag natapos ang termino ni Marcos, edi yun. Tapos, diba? Antayin ninyo matapos yung termino ni Marcos. Hindi yung atat na atat kayong maupo sa pwesto, atat kayong maganyan. Tapos pag kayo na ang nasa pwesto, palpak din naman. Ni minsan ba? Sino bang gusto nyong papalit kay BBM? Kung gusto nyong palitan si BBM, antayin nyo matapos ang termino. Diba? Sabi nga ni BBM, kung ayaw ninyo sa akin, wala kayong magawa, kay binoto na ako sa tao. The best way niyan is respetuhan na lang tayo. Trabaho lang. Kung ayaw nyo sa akin, wag nyo ko sundin. Pero trabaho ninyo, sundin ninyo. Sabi nga ni Governor Gwen Garcia ng Cebu, na kung ayaw nyo siyang respetuhin bilang tao, respetuhin nyo na presidente siya ng ating bansa. Diba? Galit kayo kay BBM. Pag sumagot at umaksyon si BBM, pag ginantihan kayo, si BBM na naman ang mali. Araw-araw mo ba namang sabihang bangag, adik, quick leader? Ngayon na may dumating na problema, hindi na sumuporta si BBM sa inyo, si BBM na ang mali. Tandaan ninyo yung pagkakulong ni Digong, hindi po si BBM ang may kasalanan yan. Trabaho lang ang sinunod niya. Kasi hindi pa presidente si Marcos, kinaso na ni Trillanes sa ICC yan. Ngayong nakulong si Digong, si BBM ang may kasalanan. Bakit? Nilinis lang ni BBM ang basura na iniwan ni Duterte sa Pilipinas. Kasalanan ni Duterte yan. Hindi pa naman presidente si BBM nung nagpa-declare siya ng war on drugs. Nag-declare ng war on drugs si Digong, si BBM hindi pa presidente at that time. Kinaso ni Trillanes yan 2017. Si BBM naging presidente 2022. Yeah. So ngayon na nakasuhan si Digong at naaresto si Digong ng ICC, hindi kasalanan ni Marcos yan.
Kasalanan ni Digong yan. Anong kinalaman ni Marcos diyan sa pagkakulong ni Digong? Hindi naman si Marcos ang nagpakulong sa kanya. Sumalo lang si BBM at tumulong lang siya sa mga otoridad na maghuli kay Digong. Bakit? Kasi tinulungan din tayo ng Interpol nang hinuli si Alice Go. Ngayon, kung gusto nating hulihin si Harry Roque, hulihin si Maharlika, sinong tutulong sa atin? Di ba ang Interpol? Ngayon, kung hindi tayo tulungan ng Interpol, paano kung nakawin ng pera ng ating bansa, nakawin ni Sara ang pera ng ating bansa at lilipad siya ng Germany? Sinong hahabol kay Sara? Kung hindi tayo makipag-coordinate sa Interpol. Ang Interpol may kailangan sa ating bansa, tulungan natin sila. Kasi pag tayo ang may kailangan, tinutulungan din nila tayo. Yun. Hindi yun pwedeng sabihin na budol kayo. Bakit? Sinabi na ni Digong sa umpisa pa lang, weak si BBM. Bangag si BBM, pero bumuto pa rin kayo. Ngayon sabihin niyo na budol kayo ni BBM? Tanungin ko kayo, Tita Melita Hilupo, tanungin ko kayo, mga DDS, umpisa pa lang ng eleksyon, hindi pa nanalo si Marcos, di ba? Sabi ni Duterte, meron tayong kandidatong adik, meron tayong kandidatong bangag, meron tayong kandidatong weak leader. Pero bumuto kayo. Ngayon sasabihin nyo, nabudol kayo. Hindi nagkulang sa pagpapaalala si Digong sa inyo. Si Digong o si Sara ang nambudol sa inyo. Kung nakinig kayo kay Digong noon, edi sana hindi manalo si BBM. Edi hindi sana ngayon mabudol kay ni Sara. Bakit si BBM ang sabihan yung nabudol kayo? Umpisa pa lang ng eleksyon. Nagsalita na si Duterte, meron tayong kandidatong weak leader. Hindi ko gusto yan. Meron tayong kandidato na ang kaibigan, anak ng mayaman sa Davao na may-ari ng banana plantation, namatay dahil sa droga. Hindi kayo nabudol. Hindi nagkulang sa pagpapaalala si Duterte sa inyo, mga putang ina ninyong mga DDS. Sinabi ni Digong yan, 2022 election. Bangag, adik yan si Marcos. Ba't bumuto pa rin kayo? Si Sara ang nambudol sa inyo, hindi si BBM. Kasi nga, nung panahon na yon, kahit siniraan ni Digong si BBM, binoto pa rin at dumikit pa rin si Sara doon kasi hindi sila magkasundo. Yan ang totoo. Ngayon ninyo sabihin sa aking magkasundo yung pamilyang yan. 2022 election, hindi nag-usap si si Duterte, Sara at si Digong. Yeah? Huwag nyo sisihing nabudol kayo ni BBM. Si Sara ang nambudol sa inyo. Si Sara ang sisihin ninyo. Hindi nagkulang si Duterte nagsabi sa inyo, 2022 election, bangag yan si Marcos, adik yan si Marcos, weak leader yan. Ayaw ninyong makinig kay Digong kasi naniwala kayo kay Sara. Bakit ayaw manikinig ni Sara? At doon talaga siya dumikit kay BBM. Kasi hindi sila magkasundo ni Duterte. Yan ang totoo. Di ba? Hindi sila magkasundo at that time. Kaya nga si Sara may attitude. Sa lahat ng anak ni Digong, si Sara ang pinakamatigas ang ulo. Si Digong todo kontra. Huwag mong iboto si Marcos kay adik yan. Pero si Sara doon, dikit ng dikit. Ngayon sabihin nyo, nabudol kayo ni BBM. Si Sara ang nambudol sa inyo. Putang inang yan. Si Sara ang nambudol sa inyo. Umpisa pa lang ng 2022 election, sinabi na ni Digong, bangag si BBM, weak si BBM. Pero si Sara, nasaan? Nandun kay BBM. Bakit? Kasi hindi sila magkasundo ni Duterte, ng tatay niya. Kaya ngayon, nung nakulong si Duterte, sabi ni Sara, salamat BBM. Kasi kung hindi dahil sa'yo na pinakulong mo ang tatay ko, kahit hindi naman si BBM may kasalanan, hindi kami magkakapatawaran. Nagkapatawaran sila. Yeah?
kasi ayaw nga talaga ni Digong kay BBM. Pero itong Sara, matigas ang ulo, naging vice pa rin ni BBM. Oh, nanalo. Oh, si Digong nakulong. Oh, kaya thank you BBM. Ngayon lang yan sila nagkasundo. Pero hindi talaga yan sila magkasundo mula pa nung 2020 hanggang ngayon, 2025. Biruin nyo 2020, 21, 22, 23, 24, 25. 5 years hindi sila magkasundo. Alam mo, Sara, wag kang magpasalamat kay BBM, magpasalamat ka kay Trillanes. Kung hindi dahil kay Trillanes, hindi kayo magkasundo dalawa ng tatay mo. Kaya, So yun lang mga kababayan, hindi ko na masyadong habaan yung ating live. Yun ang katotohanan. Noon pang 2020 yan, hindi magkasundo yung mag-amang Sara at Digong. Ngayon lang sinabi ni Sara na kung hindi dahil sa pagpapakulong sa tatay ko, hindi kami magpapakatawaran. So yun lang, alam nyo na, klarong-klaro. Hindi kayo nabudol ni BBM. Si Sara ang nambudol sa inyo. Si Digong hindi nagkulang sa pagsabing bangag si BBM, adik si BBM, meron tayong kandidatong adik, nagkukukin sa eroplano, pero binuto nyo pa rin. Nagpapaalala naman si Digong Tandaan ninyo, hindi nyo naman pwedeng sabihin na si BBM ay naninira sa mga Duterte. Kasi umpisa pa lang ng pagtakbo ni BBM pagka-presidente, siniraan na siya ni Digong. Tapos sasabihin nyo ngayon, nabudol kayo. Si Sara ang nambudol sa inyo, yun ang totoo. So yun lang. Maraming salamat mga kababayan. Kita-kits po tayo bukas. See you next live. God first. Thank you.